Nagtatrabaho ako noon sa Enchanted Kingdom. Simple lang yung trabaho ko. Part ako ng maintenance at minsan pinapaupo sa ibang rides para tumulong magbantay. Sa unang tingin, syempre parang ang saya ng trabaho ko. Sino ba naman ang hindi matutuwa na araw-araw nasa pinakakilalang theme park ka sa Pilipinas? Pero sa akin, ibang parte ng park yung nasaksihan ko. Hindi lang yung mga masasayang bata at mga tao, kundi pati na rin yung mga hindi maipaliwanag na bagay-bagay. Unahin ko na yung pinaka nakakatindig balahibo para sa akin. Ito yung kwento ko tungkol sa batang ligaw. Estudyante siya. Lagi kong nakikita na parang galing sa eskwela. Naka-uniform, shorts, puting polo, minsan ay may bag pa. Siguro mga 10 taong gulang pa lang siya. Hindi ko pa ngayon pinansin masyado nung una kahit na mag-isa lang siya. Akala ko kasi ay anak lang ng isa sa mga staff o nag-field trip tapos inaantay lang yung mga kasama niya. Una ko siyang nakita sa carousel. Pauwi na ako noon paggabi na. Tapos may batang nakatayo sa tabi ng carousel. Nung nasa gate na ako, naalala kong may naiwan ako sa loob kaya binalikan ko. Nakita ko na andoon pa rin siya. Siyempre ako nagtaka na at inisip na baka nawawala na yung bata. Ang layo din kasi ng nilakad ko, kaya kung susumahin, ang tagal na niyang nakatayo doon. Kinausap ko yung bata. Tinanong ko kung nasaan yung mga magulang niya o kung may iba ba siyang kasama. Pero hindi siya sumasagot. Hindi rin ako nililingon nito. Basta naatitig lang siya doon sa carousel. Tapos nagulat na lang ako nung tinapik ako ng kasamahan ko. Sino raw yung kausap ko at bakit daw ako nagsasalita ng mag-isa? Nung lingunin ko yung carousel at ituturo ko na yung bata, bigla na lang yung nawala. Hindi na ako nakapagsalita. Sinabay na lang ako ng kasamahan ko palabas. Kinabukasan, nagkaasaran pa nga sa mga kasamahan ko. Kinuwento kasi nung nakakita sa akin na nagsasalita ako mag-isa. Sinabi ko na may nakita kasi akong bata kaya kinausap ko, baka kasi nawawala. Mas lalo nila akong tinawanan. Wala naman daw kasing nakitang bata yung kasamahan ko. Malayo pa lang daw siya ay nakita na niya ako naglalakad. Nagulat na lang siya nang tumigil ako bigla sa may carousel at nagsalita. Baka raw di na kasi ako nakakapagpahinga o nabaliw na rin kasi broken hearted. Tinawanan ko na lang. Pero sa loob-loob ko, natakot talaga ako. Kasi kung hindi niya nakita, sino yung batang nakita ko? Ang masaklap pa, hindi yun yung unang beses na nakita ko yung bata. Minsan sa may Rio Grande, paikot-ikot lang siya sa gilid ng ride. Minsan naman, biglang lilitaw sa harap ng cotton candy stand na matagal nang sarado. At sa bawat pagkakataon, ako lang yung nakakakita sa kanya. Doon ko napagtanto na hindi siya buhay na tao. Kaya tuwing nakikita ko yung batang yon, nilalayo ko na lang agad yung tingin ko. Kasi hindi ko rin alam kung anong gagawin niya kung sakaling ma-realize niya na nakikita ko siya. Ewan ko ba, hindi ko rin alam kung bakit may batang nagpapakita sa akin sa loob ng EK. Wala naman ako nabalita ang estudyante na namatay doon. Pero sigurado akong hindi yon imagination lang. Kasi ilang beses, ilang linggo, paulit-ulit ko siyang nakikita at palaging pareho yung itsura at suot niya. Hindi ko na siya ginambala pa o pinakialaman dahil hindi ko alam kung anong kaya niyang gawin. Ang isa pa sa masaklap, bukod doon sa bata, may iba pa akong nakita at naramdaman doon sa trabaho ko na yon. May kwento rin kasi sa amin tungkol sa isang trabahador na aksidenteng nahulog mula sa taas ng isa sa rides. Hindi na siya nakaligtas. Ang hindi alam ng ilan, nagpaparamdam pa rin yung kaluluwa ng trabahador na yon at isa ako sa mga saksi. Naalala ko, naglalakad ako noon papunta sa exit. Ako lang yung mag-isa kasi madalas talagang mag-isa lang akong umuwi. Sarado na yung park noon at nag-overtime lang ako. Tahimik yung buong EK. Paglingon ko sa space shuttle ride, parang may nakita akong tao sa itaas.
Silhouette ng lalaki, nakayuko, tapos parang may inaayos. Inisip ko na baka maintenance staff. Pero nung tumitig pa ako, doon ako kinilabutan dahil walang mukha yung lalaki doon sa taas. Sigurado ako kahit na gabi na malinaw sa akin na walang mukha yung lalaki. Yung para bang blurred. Sa sobrang takot ko, nagtatakbo ako palabas. Hindi ko na kinuwento sa mga kasamahan ko kasi baka asarin na naman ako. Kaso lang, hindi lang yun yung unang beses na nangyari. Hindi rin siya isang beses lang na nagpakita. Minsan, habang naglilinis ako, naririnig ko yung tunog ng mga bakal na parang may gumagalaw sa taas ng ride kahit sarado na. Yung parang tunog ng bolt and chains na para bang may gumagamit pa ng ride. May pagkakataon pa na habang naglalakad ako pa uwi, naririnig ko yung yabag ng mabibigat na boots sa likod ko. Paglingon ko naman ay walang tao. Pero ramdam mo yung presensya na parang may sumusunod sa bawat hakbang mo. Hindi naman talaga ako sigurado kung yun yung lalaking namatay dati. Pero sa kanya ko lang din kasi maililink kasi nga siya lang naman yung may malagim na istorya doon sa park. Kaya feeling ko ay siya talaga yung nagpaparamdam. Hindi lang naman din ako yung nakaramdam nun. Nung medyo katagalan na, may isa akong kasama na minsang naiwan naman sa park mag-isa. Pagdating niya sa exit, nagmamadali siyang lumabas. Sabi niya, may narinig daw siyang halakhak ng mga bata. Pero wala nang tao sa park nun kasi madaling araw na. Kaya kapag tinatanong ako noon kung bakit bihira akong mag-overtime, simple lang yung sagot ko. Ayoko nang abutan ng dilim sa loob. Hindi ko alam kung kaluluwa ba yon ng mga hindi matahimik, mga elemento o mga demonyong nanggagamit lang ng wangis at boses ng mga tao para paglaruan yung mga gaya ko. Alinman sa mga yon, kinikilabutan pa rin ako. Kalaunan, umalis na rin ako doon sa trabaho. Hindi ko alam kung sino pa sa aming mga trabahador o bumibisita doon ang nakaramdam at nakakita ng kakaiba. Pero ako, sigurado ako sa nakita ko at hindi yun imahinasyon lang. Alam kong posibleng hanggang ngayon, andoon pa rin sila. Hanggang dito na lang muna, Boss Bob, ang kwento ko. Sana ay maisama nyo to sa channel. Hello po sa inyo at sa mga listeners. Itagoy na lang ako sa pangalang James. Gusto ko lang i-share yung nangyari sa amin ng best friend ko nung nag-tour kami sa Nagcarlan Cemetery sa Laguna. Nung una, wala naman talaga kaming interes. Siyempre, napilitan na lang din kaming sumama. Kasama namin yung kaklase namin noon. Field trip siya tungkol sa heritage sites kaya nadala kami sa Nagcarlan. Sabi ng prof namin, historical daw kasi yung underground cemetery na yon. Pagdating namin, typical na tour lang talaga siya. May guide, nagkukwento ng kasaysayan habang iniikot kami. Honestly, sabi ko nga, wala naman kaming pake ng best friend ko noon. Nagchichismisan lang kami at nagtatawanan pa. Yung mga kaklase namin noon, nakikinig sa guide. Kami ay nag-joke lang tungkol sa kung gaano ka-creepy ang sementeryo. Parang nag-aasaran pa nga kami sa mga pangalan kunwari ng mga nakalibing doon. Hanggang sa napadaan kami sa isang kanto. Medyo nawala kami saglit kasi busy nga kaming magkwentuhan. Pagliko namin, biglang may sumalubong sa aming mga sundalo. Nagulat kami kasi nagmamarcha sila. Tapos nakakatakot yung mga boses nila kasi ang lakas at sabay-sabay pa. Naka-uniform sila pero hindi nung kagaya sa mga sundalo ngayon. Parang kulay brown yung saan nila. Hindi naman nila kami pinansin. Dire-diretso lang silang nagmarcha. Nagkatinginan pa kami ng best friend ko saka nag-apiran. Inisip namin noon na ang astig kasi ng mga sundalo at baka props o palabas lang doon sa museum. Tinagaya pa nga namin yung pagmamarcha nila. Hanggang sa nakita na namin yung mga classmates namin. Kami naman naipagkwentuhan agad sa tinanong kung nakita rin ba nila yung mga sundalo. Pero iba yung naging reaksyon nila.
Nagkatinginan at para nawirduhan sila sa amin. Ang sabi ng tour guide, wala raw sundalo doon. Wala rin daw palabas, reenactment o mga artista. Ang sabi pa nila, nakita daw nila kami kung saan kami lumiko, pero wala naman daw dumaan na sundalo. Kami lang daw talaga yung naglakad doon. Inasar pa nga kami na gawa-gawa lang namin yung kwento. Tapos yung iba, sinabi na baka minumulto na nga kami ng mga nakalibing doon dahil puro kami biro. Doon na kami medyo kinabahan. Pero nagbibiruan pa rin kami na baka pinagtitripan lang kami ng mga kasama namin kasi nga hindi kami nakikinig. Pero yung mga sumunod na nangyari ang nakapagpatunay sa amin na hindi mga buhay na tao yung nakita naming mga sundalo. Habang nakikisabay na kami sa lakad, bigla na naman naming narinig yung mga nagmamarcha. Yung sunod-sunod na yabag ng boots na sabay-sabay. Malalakas, dumadagundong at yung tunog parang malapit na malapit lang sa amin. Yung kasabay lang namin maglakad. Tinanong namin ng paseryoso yung isa naming kaklase kung may naririnig ba siyang mga yabag. Pero wala naman daw. Napalipat-lipat kami ng tingin. Hinahanap kung saan yun galing. Pero wala. Wala kang makikita kundi mga nicho at lumang pader ng sementeryo. Sinubukan pa namin igala yung tingin namin sa buong lugar. Pero hanggang sa maalabas na kami, wala kaming nakitang ni isang sundalo. Doon na kami natakot ng sobra ni best friend. Alam ko that time na hindi na yun basta biruan. Kaya paglabas namin, napatakbo agad kami at nauna sa bus. Pagdating namin doon, sinundan kami ng prof at saka kinausap. Sinabi niya ulit kung ano yung madilim na history ng lugar na siyang dahilan kung bakit marami pang kaluluwa ang hindi matahimik. Ngayon daw ay alam na namin. Kaya dapat daw talaga irespeto namin yung mga lugar na makasaysayan. Nagsorry naman kami noon dahil sa mga naunang biro ang ginawa namin dun sa Nagcarlan Underground Cemetery. Wala naman na kaming naramdaman pagka-uwi. Pero wag pa sa hanggang ngayon, kapag naaalala at napag-uusapan namin yon, ay kinikilabutan pa rin kami. Ito lang muna sir ang kwento ko. Meron pa akong isang horror story pero next time ko na lang itatype. Magandang gabi po. Ako po si Alvin from Caloocan. Architecture student ako at nung isang taon, halos buong summer ay nasa Calamba ako para mag-document ng mga lumang bahay para sa thesis ko. Marami namang ibang places pero doon yung napili ko, na sana hindi na lang pala. Para sa mga hindi nakakaalam, marami pang nakatayong ancestral homes mula pa sa panahon ng Kastila sa Laguna. Magaganda ang disenyo, matataas ang kisame, mga sahig na gawa sa nara at pintuang halos 2 tao ang lapad. Bukod sa ganda ng mga bahay, may mga bagay din doon na nakakapagpaalala ng kasaysayan nila. Isa sa mga napuntahan ko ay sa Calamba proper. Lumang-luma na yung bahay at wala na ring nakatira. Inaalagaan pa rin naman ng caretaker pero kita mong malapit nang bumigay yung mga bintana tapos inaanay na yung ibang dingding. Pagpasok ko pa lang, naamoy ko agad yung halos lumang kahoy na naaalikabukan. Sa pagkakatanda ko ay may naamoy din akong kandila na parang kakasindi pa lang. Pero wala naman akong nakitang naasinding kandila doon. Wala akong kasama that time kasi basta lang akong pinaakyat ng caretaker. Andoon lang naman siya sa bakuran at nagwawalis. Pero sa loob, ako lang talaga ang mag-isa. Kaya di rin ako nagsayang ng oras. Kinuha ko agad yung camera at nagsimulang magpicture. Focus lang talaga ako noon sa mga kinukunan ko. Wala pa naman akong nararamdaman na kung ano kasi hindi rin naman ako nag-iisip na baka may multo. Natutuwa din ako sa mga wood carving sa bahay. Pero nagulat ako nang tingnan ko na yung mga pictures sa cellphone ko. Ilang minuto bang binabalik-balikan yung mga pictures para maasiguradong tama yung nakita ko. Para kasing may mga anino. Mga itim lang na hugis tao pero malabo. Wala naman akong ganong nakita nung napipicture ako
O baka hindi ko lang napansin kasi nga malabong shadows lang naman. Kaya sinubukan kong ulit-ulitin magpicture para siguraduhin kung meron ba talagang lalabas. Nung makita ko na yung mga bago kong kuha, munti ko nang mabitawan yung phone ko. Hindi ko pa agad tiningnan lahat ng nakuha ko noon pero kita ko sa ibang pictures na may mga tao. Malabo lang ulit yung itsura pero kita mo yung mga tao mismo na nakabarong at yung iba nakasaya. Nakatingin ng diretso sa camera. Yung para bang sa akin talaga sila mismo nakatingin at mukhang hindi sila masaya na naroon ako. Biglang sumikip yung dibdib ko tapos inubo ng malala. Hindi ako agad nakaalis sa pwesto ko kasi nga ang lala ng ubo ko. Parang mapupunit na ngayon na lamunan ko sa sakit. Tapos nanlalamig na rin yung katawan ko. Saka ako bigla na lang nakarinig ng mga yabag. Mabibigat yung yabag kaya napalingon ako habang umuubo pa rin. Akala ko nga ay umakyat na yung caretaker pero wala namang tao. Nung sumilip ako sa bintana, nakita kong andoon pa rin nagwawalis yung caretaker sa labas. Saka ako may naramdamang presensya sa likod ko. Hindi agad ako nakalingon sa takot pero ramdam na ramdam kong may unti-unting lumalapit sa akin mula sa likod ko. Pinagpapawisan na ako ng malamig. Pakiramdam ko nga ay may ihina ako sa pantalon dahil sa takot. Nang nakakuha ako ng lakas, dali-dali ako naglakad papunta sa hagdan. Pero hindi pa ako nakakababa. Nagulat na lang ako nang marinig kong biglang bumagsak yung upuan malapit sa akin. Malakas yun na para bang binuhat tapos pinitawan. Napatalon pa nga ako nun. Paglingon ko, naatumba na yung silya. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at tumakbo na talaga ako paalis. Hindi na nga rin ako nakapagpaalam sa caretaker. Basta diretso na lang ako hanggang sa maasakay ako ng motor. Kahit sa side mirror ko, hindi ko na nilingon yung lumang bahay. Pagka-uwi ko, doon ko palang chinek lahat ng pictures. Halos lahat nga ay may mga muka na malabo. Mga tao na hindi ko nakitang naroon nung kinukunan ko. Ang sabi ni Lola, kailangan daw burahin ko yung mga pictures tapos sunugin ko yung damit ko na sinuot ko nung araw na yon. Dahil nga sa natakot ako, sumunod na lang ako sa kanya kesa naman kung ano pang mangyari sa akin. Alam ng ilan sa mga kaibigan ko itong kwento na to pero hindi nakarating sa social media. Ngayon ko lang talaga naisipang i-share kasi ngayon lang din natapos yung thesis ko. Tingin ko, hindi lang talaga gusto ng may-ari ng bahay na yon na may pumapasok na kung sino-sino sa bahay nila. Kaya bago ako pumasok sa mga ancestral house, talagang nagdadasal muna ako at nagpapaalam kahit na parang kumakausap lang ako sa hangin. Lagi na rin akong nag-aaya ng kasama. Nakakatakot, oo, pero ang mahalaga rin, natutunan ko na maiging irespeto natin lahat ng bagay, kahit pa mga bahay, kasi hindi natin alam kung andoon pa rin nakatira yung mga tagabantay nila, yung mga yumao na. Thank you po Sir Bob sa oras. Sana ay manarit nyo to at maipost sa channel. Magandang gabi sa inyo Sir Bob. Ako si Ria. Gusto ko lang ibahagi itong nangyari sa akin sa probinsya namin sa Laguna. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakaranas nito pero makikibasa po ako sa comments nyo kung sakaling mapost ito. Hihingi lang din po ng payo. Nagsimula lahat nung umuwi kami para sa isang family reunion. Ang tagal ko na rin hindi nakakabalik sa Laguna noon dahil busy sa trabaho. Kaya excited akong makita ulit yung mga pinsan, tito at tita, lalo na si Lola na matanda na at madalas manghina. Malayo yung bahay niya mula sa bayan. Maraming mga puno doon at halos puro lumang bahay lang din. Marami kami ang nagpunta at syempre lahat kami doon ay natulog kasi 3-day reunion naman yung ganap namin. Nung unang gabi, sa sala ako natulog kasi puno na yung ibang mga kwarto. May kasama naman akong ilang pinsan pero nauna silang nakatulog dahil sa pagod. Maya-maya, habang naapikit ako, bigla kong narinig yung tatlong malakas na katok.
Tok, tok, tok. Hindi naman talaga sobrang lakas, pero malinaw na malinaw sa tenga ko. At dahil wala namang ibang gising para magbukas ng pinto, napatayo agad ako. Akala ko kasi ay may kamag-anak lang kami na tumatambay sa labas, tapos ngayon palang pauwi. Sumilip ako sa bintana pero wala akong nakita. Binuksan ko pa rin yung pinto. Walang tao. Nagtaka ako kasi sigurado talaga akong nakarinig ako ng katok. Imposible din naman na may nantitrip lang dahil layo-layo ang mga bahay doon at gated yung compound ng lola ko. Bumalik na lang ako sa sofa at pinilit matulog. Pero kinakabahan na talaga ako ng mga oras na yon. Ayoko nang talagang takutin yung sarili ko kaya natulog na lang ako. Kinabukasan, naikwento ko agad kay nanay yung nangyari. Nagulat ako kasi parang natakot yung itsura niya tapos napa-sign of the cross pa. Tinawag niya pa si Papa tas kinuwento yung sinabi ko. Pati si Papa, seryoso yung muka. Tinanong pa nila ulit ako kung ilang beses yung katok. Sinabi ko ay 3. Doon nila pinaliwanag na masamang pamahiin yon. Sabi ng nanay ko, nung panahon daw kasi ng giyera, maraming namatay sa mismong lugar na yon. Maraming pinatay, maraming nasunog, at karamihan hindi nailibing ng maayos. Kaya raw hanggang ngayon, may mga kaluluwa pa rin gumagala, naghahanap ng mga bahay na may masusundo. At kapag 3 beses kang kinatok sa gabi, wag na wag mo raw yun bubuksan dahil hindi galing sa taong buhay yon. Tatakot naman ako sa kwento nila at medyo nag-isip pa kung may napapasok ba kung ano sa bahay ni Lola. Sinabi naman nila na baka wala lang daw yun, pero pag naulit pa ay huwag ko na lang pagbubuksan kung wala namang taong nagsasalita. Pagsapit ng gabi, mas pinili kong huwag mag-isip. Pero eksaktong 10 oras na ng gabi, narinig ko na namang may kumatok ng 3 beses. Mas mabigat na yung tunog, kaya mas lalong nagsitayuan yung mga balahibo ko. Nanigas ako sa sofa, pero napilitan akong lumapit sa bintana para silipin kung may tao. Nagulat naman ako nang may makitang 3 figura sa pag-aakalang yung ibang kamag-anak namin yon dahil hindi naman lahat ay nakitulog kina Lola. Pagbukas ko ay malamig na hangin lang ulit yung sumalubong sa akin. Lumingon-lingon pa ako sa paligid para siguraduhin kung may tao ba o wala. Doon ko napagtanto na 3 anino lang yung nakita ko. Naalala ko yung bilin ni na mama at ang tanga ko lang kung bakit hindi ako nagtanong kung sino sila para naman malaman ko kung sasagot ba. Agad kong sinara yung pinto sa takot. Pero mas naramdaman ko yung kilabot kahit na nasa loob naman ako ng bahay at sarado na yung pinto. Pakiramdam ko tuloy, naapasok na yung 3 anino at nagmamasid lang sila sa akin, sa aming lahat. Inisip ko pa noon kung bubuksan ko ba dapat ang bintana o pinto para makalabas rin sila. Ewan ko, gulong-gulo na ako. Ilang minuto akong naatulala sa sala. Hanggang sa nakita ko yung isa kong pinsan at inaya ako na sa taas na lang matulog dahil may space pa naman daw. Kaya kahit ayaw kong maipagsiksikan, sumama na lang ako dahil takot din ako sa may sala. Habang umaakyat, ramdam kong may malamig na hangin sumusunod sa akin. Kahit yung pinsan ko, napansin na bakit parang ang lamig daw masyado. Hindi na lang ako sumagot, saka na madali na lang papunta sa kwarto. Madaling araw na ako nakatulog, kaya isa rin ako sa mga huling nagising. Nagulat na lang ako kasi puro sila nagiiyakan na pagkagising ko. Ang sabi nila, patay na raw si Lola. Inatake daw habang natutulog tapos hindi na nagising. Nanlamig yung katawan ko. Bukod sa patay na si Lola, naalala ko na naman yung sinabi ni Mama tungkol sa 3 katok pati na sa 3 anino na nakita ko nung gabi. Iniisip ko noon na baka nga totoo yung sinabi ni na Mama na naghahanap sila ng masusundong kaluluwa at dahil pinapasok ko sila, kinuha nila si Lola. Naiyak na lang ako dahil bukod sa pagluluksa, sinisi ko rin yung sarili ko na baka kung hindi ko binuksan yung pinto nung narinig ko yung 3 katok ay baka buhay pa si Lola.
Hindi ko alam kung yun ba talaga ang explanation doon o sadyang oras na talaga ni Lola. Kayo sir at sa mga listeners, ano sa tingin nyo? Mga ilang taon na rin to nangyari, pero hanggang ngayon ay naiisip ko pa rin. Maraming salamat po sa mga sasagot. Good evening po sir at sa lahat. Ako si Jamie, taga Laguna. Gusto ko lang sanang i-share sa inyo itong nangyari sa amin ng barkada ko 2 years ago. Nagkayayaan kami noon sa Mahayhay Falls. Uso kasi noon ang nature trip, kaya doon na kami sa medyo malapit-lapit pero sulit yung ganda. Pagdating namin sa may trail papuntang falls, may nadaanan kaming matandang babae. Nakaupo siya sa tabi ng daan. May dala siyang maliit na basket. Medyo may pagkapayat at kuba siya. Halatang matanda na. Paglapit namin, ngumiti siya ng malapad at biglang inabot sa amin ang isang puting tandang. Buhay yung manok tapos nanginginig pa sa kamay niya. Dalhin niyo ito sa talon. Yayaman kayo, ang sabi niya. Nagkatinginan lang kami. Natawa pa nga yung isa kong tropa. Akala namin ay biro lang o kaya baliw yung matanda. Hindi rin naman namin alam noon kung natanggapin ba namin yung manok na tandang. Pero inabot niya talaga. Pinipilit niya kami. Kaya kinuha na lang ng isa naming kasama para matapos na. Pagkaalis namin, nagtawanan kami. Sinasabi pa nila na libre na daw yung pang-adobo namin. Pero syempre, ayaw naming lutuin kasi hindi naman namin alam kung may sakit ba yung tandang na binigay niya. Kaya nung andoon na kami sa falls, iniwan na lang namin sa mga puno doon. Nasaktuhan naman na wala masyadong tao. Hindi rin kasi summer season noon nung pumunta kami. Mga bandang 8:00, habang nagluluto kami ng noodles, bigla na lang sabay-sabay na tumilaok yung mga tandang. Nagulat kami kasi parang ang daming tandang sa paligid, wala naman kaming nakitang mga tandang nung umaga pa. Sabay-sabay sila at paulit-ulit. Sabog sa buong gubat yung tunog nila. Parang nakakabingi na ewan. Yun bang galing sa iba't ibang parte ng gubat yung mga tilaok? Ang creepy kasi ang dami nila. Sabay-sabay. Tapos mamaya, biglang huminto. Pinag-usapan lang namin saglit na, ayun nga, weirdo yung nangyayari. Pero nilis din namin yung topic kasi ayaw naming magkatakutan. Pero hindi pa doon natapos yung gabi namin. Kami lang yung nag-overnight camping noon. Yung iba ng mga naasabayan namin nung umaga ay nagsiuwian na. Inabot kami ng 10:00 sa pag-inom pero hindi naman kami ganong kalasing. Saktong pampaantok lang at relax sa nature. Nagising yung diwa naming lahat nung bandang 12:00 na nang magsimula kaming makakita ng anino. Habang nasa may campfire kami, may mga dumadaan na parang silhouette sa malayo. Hindi sila malinaw pero kita mong may tao na naglalakad dahan-dahan. Sinilip pa ng isa naming kasama gamit yung flashlight pero wala naman silang nakita. Sabi ng tropa ko, baka mga turista rin. Pero imaginein mo sino namang maglalakad sa gubat ng ganong oras, 'di ba? Nagsimula na kaming magkatakutan noon. Pinakalma na lang namin ang isa't isa. At dahil nga kinilabutan na kami, inabot kami ng 3:00 bago namin napagpasyahan na magsipasukan na sa mga tents. Ako naman ay lumayo saglit para umihi malapit sa ilog. Habang naglalakad ako, narinig ko ulit yung tilaok ng tandang. Pero nung time na yon, sobrang lapit na ng tunog. Parang nasa likod ko lang. Paglingon ko, may nakita akong puting tandang na atayo sa batuhan. Naatingin lang ito sa akin at hindi gumagalaw. Nang subukan ko namang lapitan, bigla siyang nawala. Paglingon ko sa kabilang side, may nakita akong babae. Nakasuot siya ng bestidang puti. Nakatayo lang siya sa gilid ng tubig. Hindi ko makita yung mukha niya kasi nakayuko lang at mahaba ang buhok. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Alam kong mga ilang segundo lang yon, pero pairamdam ko ay ang tagal ko nang nakatayo. Ang nakakatakot, pagkurap-kurap ko,
biglang nawala yung babae at tandang. Dali-dali akong bumalik sa camp. Pawis na pawis ako kahit malamig yung hangin. Hindi ko muna kinuwento sa kanila kasi baka magpanik yung mga kasama ko. Pero ramdam ko na hindi ako nag-iisa nung gabing yon. Masimple na lang akong umiiyak sa tent kasi nga natatakot ako. Buti na lang at may dalawa akong katabi kaya kahit papaano ay nakatulog ako. Kinabukasan, naligo pa ulit kami sa falls. Masaya sana. Kaso, habang naglalaro yung iba sa ilalim, napansin kong may kakaiba sa mismong falls. Sa likod kasi nung bagsak ng tubig, parang may nakasilip na muka. Hindi siya mukhang ordinaryong tao. Maputla siya na sobrang payak, tapos diretso yung tingin sa amin. Pumikit ako saglit dahil baka guni-guni lang. Pero pagdilat ko ay andoon pa rin yon. Naging mas malinaw din yung itsura niya. Para siyang may pakpak na parang insekto, putakte o dragonfly na sobrang laki. Nakabuka ang bibig nito pero hindi gumagalaw. Basta nakabuka lang. Nakita nilang namumutla ako tapos nakatulala. Nung tinanong nila ako kung okay lang ba ako, napaiyak na lang ako kasi hindi ko kinaya yung kilabot ko. Pero hindi ko masabi sa kanila. Basta nanginginig na ako sa takot, dagdag pa yung lamig ng falls. Dahil dun sa feeling ko, natunugan na nilang may nagpapakita nga bulto o elemento. Kaya nagdali-dali na silang mag-impake tapos nagsiuwian na kami. Di na namin pinag-usapan pa yung nangyari doon. Siguro ay takot kaming i-open yung topic habang nasa biyahe. O baka inaantay lang nila ako na magsabi.